Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga ka-business. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po, ay muli po natin gawa ng reaction. Itong ginagawang pagmimisyon ni Kalingap Turak. Pero bago po tayo magsimula dito sa ating gagawing reaction video, patungkol po dito sa pag-mimisyon o pag-i-scout nitong si Kalingap Turak, ay syempre lagi po natin paalala, mga kalingap, mga ka-business, na wag po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rab, at syempre ganon din po si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon na rin po ang may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre mga kalingap, mga ka-business, ganoon din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin, mga kalingap, mga ka-business, sa ating patuloy na susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yan, support po natin yan, mga kalingap, mga ka-business. At ito na nga po, mga kalingap, mga ka-business, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video. Patungkol nga po dito sa isang tatay na naabutan nitong si Kalingap Turak ng kaunting ayuda. Galing nga po dito sa kanya isang sponsor na si Ma'am Claire. Sa ginawang pagbabahay-bahay nitong si Kalingap Turak para mag-abot nga po ng mga ayudang bigas, kaunting noodles at sardinas, ay isa nga po itong si Tatay Lito doon sa naabutan nitong si Kalingap Turak ng kanyang ipinamimigay na ayuda. At dito, mga kalingap, mga ka-business, talaga namang nahabag ako sa kalagayan nitong si tatay, kasi nung puntahan nito nila Kalingap Turak, mag-isa lang siya doon sa bahay. At ang bahay na tinutuluyan niya ay bahay ng kanyang anak. Kaya lang yung kanyang anak ay wala dito. Maging yung pamilya ng kanyang anak ay wala dito sa bahay na ito. Kasi andun niya daw sa farm. Yung anak kasi niya ay nagtatrabaho doon sa farm. Kaya mag-isang naiwan dito itong si Tatay Lito. At ito nga, nung dating nila Kalingap Turak, nung maabutan nila ng bigas o nung ayuda na dala nila, ay natanong ito ni Kalingap Turak kung nakakain na ba itong si tatay. At ang sabi ni tatay ay hindi pa. At nung tanongin kung bakit hindi pa siya nakain, ay kasi daw wala siyang bigas. Biglang naisip ko, mga kalingap, mga ka-business, papaano na lang kung hindi nakapuntay dito si Kalingap Turak? Papaano na lang kung hindi namigay ng ayuda itong si Kalingap Turak dito sa lugar na ito? Paano na lang si tatay? Ano na lang yung kakainin niya sa maghapon at kinabukasan? Magtitiis na lang siya ng gutom? Diba, mga kalingap, mga ka-business? Maghapon siyang magtitiis ng gutom at kinabukasan ay hindi pa rin niya alam kung saan siya kukuha ng kanyang kakainin. Kaya sabi ko, buti na lang at naisipan ni Kalingap Turak, o dito dinala yung kanyang paa ng ating Panginoon para mamigay ng gantong ayuda. Dahil sabi ko nga, kung hindi, ay di ba itong si tatay magtiis na lang ng gutom, kasi nga wala siyang maiisaing. At kita naman natin yung edad ni tatay, mga kalingap, mga ka-business. Kita na rin natin yung hina ng kanyang katawan, dala ng kanyang edad. At hindi na rin niya kaya mag-provide ng kanyang kakainin. Lalo't yung lugar na lugar nito si tatay ay bundok. Kasi katutubo po itong si tatay. At isa ito sa mga tribo na sinisikap nga po nito si Kalingap Turak na matulungan kahit papaano sa abot ng kanyang makakaya. At buti na rin lang at may mga butihing puso
na nag-sponsor dito kay Kalingap Tura, katulad nga ni Ma'am Fleur, na nagpapaabot ng mga bigas, dilata, mga noodles, na inire-repack naman ito si Kalingap Tura para maipamahagi sa mas marami nating kababayang katutubo doon. At matapos nga po na may abot nito sila Kalingap Turak itong ayudang bigas, kaunting dilata at noodles dito kay Tatay Lito, ay yun nga, nung matanong ni Kalingap Turak kung nakakain na, at nung sabi nga ni Tatay hindi pa kasi wala siyang bigas, ay pinag-prepare na ito ni Kalingap Turak para makapagluto. Para na sa gayon nga, ay makakain na itong si Tatay. Kasi nga nung time na yon ay tanghali na rin. At yun nga, hindi pa nakakain ito si Tatay o hindi pa siya nakakapag-prepare ng kanyang kakainin. Kasi nga, wala namang ipiprepare, di ba? Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, dito natin makikita kung ano nga ba yung mga nararanasang buhay, lalo na ng mga kababayan nating nandiyan sa kabundukan, mga kababayan nating katutubo. Kung yung iba sinasabi nilang sila isang kahig, isang tuka. Ito mga kababayan nating katulad nito, itong mga katutubo na ito, kalimitan ito. Hindi nila masabing ang kanilang pamumuhay ay isang kahig, isang tuka. Kundi ang kalimitan sinasabi nila, ang pamumuhay nila ay 10 kahig, minsan hindi pa sila makatuka. Ibig sabihin lang, sobra-sobra na yung pagtatrabaho nila araw-araw. Pero sa kabila ng sobra-sobra nilang pagtatrabahong yon, halos wala pa silang makain. Bakit? Kasi magtatanim sila. Yun naman itinanim nila, hindi naman katulad nung sinasabi ng iba na katatanim lang ay nakapag-harvest na. 'Di ba? Sila mag-aantay pa sila ng ilang buwan bago maka-harvest. At habang nag-aantay sila ng pag-harvest dun sa kanilang itinanim, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang makakain. Kaya nga gawin ng mga yan, maghahanap sila ng mga tinatawag nilang lamang ugat. Katulad halimbawa ng gabi, ubi, tugi, nami. Yung mga pagkaing makukuha sa gubat. At swerte nila pag may nakuha sila. May nahukay sila mga lamang ugat. O di kaya may makita kasi lang bunga ng saging na pwede na nilang anihin. Pwede na nilang lutuin. Kamuting kahoy, kamuting baging. Pero kung wala, nagtitiis sila ng gutom. Katulad nga halimbawa nitong si Tatay, nadatnan nila Kalingap Tura nang wala pang kain. Kasi wala pa siya may isain. At tila wala din siyang makuha na mga pwedeng lutuin na kahit saging man lang. Kaya tinitiis na lang nitong si Tatay yung gutom na kanyang nararamdaman. Kaya alam niyo mga kalingap, mga ka-business, sabi ko nga, buti na lang at ang isa sa naisipan ni Kalingap Turak na tulungan ay yung mga katulad na ganito nating kababayan, na mga katutubong nandyan sa kabundukan. Kumbaga, naipakita dito ni Kalingap Tura kung ano yung pamumuhay ng mga katutubo natin na nandyan nga po sa kabundukan. Kasi kalimitan sa atin, hindi naman natin alam kung ano yung nararanasang buhay ng ating mga katutubong kababayan dyan. Kung ano yung hirap ng buhay na hinaharap nila dyan sa kabundukan. Kumbaga, sa pamamagitan nito si Kalingap Turak ay nakikita natin o nalalaman nating lahat na bukod pala dun sa mga kababayan natin na nakikita dito sa Nayon, dito sa lungsod na naghihirap
na sinasabi niyang isang kahig isang tuka, ay may mga kababayan pa pala tayo dun sa kabundukan na mas higit na naghihirap kaysa dito sa nakikita nga natin dito sa paligid natin sa lungsod na sinasabing isang kahig isang tuka. Mas mahirap pala ang dinadanas na buhay ng mga kababayan nating katutubo dun sa kabundukan kaysa dun sa nakikita nga nating mahihirap dito sa ating paligid, dito sa lungsod. Dahil sabi ko nga, kung ang sinasabi ng mga kababayan nating nakikita dito na mahihirap ay sila isang kahig isang tuka, ay itong mga kababayan nating katutubo na ito ay hindi nila masabing sila isang kahig isang tuka. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, ang bukang bigwig nila, nakasampung kahig na po kami. Halos hindi pa kami makatuka. At hindi po natin masabi na kaya sila'y naghihirap ng ganyan ay kasi sila'y mga tamad. Kasi may mga ilan ako naririnig na sinasabing kaya naghihirap yung ibang Pilipino dahil sa sobrang katamaran. Marami po ako naririnig na ganyan. Na kung hindi ka tamad, hindi ka maghihirap. Mga kalingap, mga kabisnes. Pag nakasalamuhan nyo po ito mga katutubong ito. Ito mga kababayan nating katutubong ito. Ito yung makikita nyo pong mga taong sobrang sipag. Minsan po, madilim pa lang, nagagayak na yan para pumunta sa kaingin, para pumunta sa bukid. Kalimitan sa kanila, sa bukid na sinisikatan ng araw. Ibig sabihin, hindi pa nasikat ang araw, nagtatrabaho na sila sa bukid. At bago sila umuwi, halos madilim na. Dahil hanggat nakikita nila yung kanilang paligid, tuloy po ang trabaho niyan. Nagagamas, nagtatanim. Ang pahinga lang nila, pag sila'y kakain. Ganun lang po yung pahinga nila. Pagkakain nila, sabak na ulihin sa trabaho sa pagtatanim. Pero sa kabila ng kanilang sipag na yon, sa kabila ng kanilang pagtsatsaga, nakakaranas pa rin sila ng ganyan sobrang paghihirap. Na minsan nga sa maghapon, tinitiis na lang nila yung gutom dahil wala silang maisaing. Wala silang makain. Kaya dun sa mga nagsasabi na kaya naghihirap ang karamihang Pilipino ay dahil sa katamaran, diyan po kayo nagkakamali. Malamang, ang nakita nyo lang ay yung mga tambay lang sa kanto. Nagsabing naghihirap ang buhay nila. Yung mga ika nga ay pag-alagala lang dyan, painom-inom, pabarka-barkada. Maaaring yun lang yung nakikita nyo. Na dahil sa kanilang katamaran, ay hindi umaasenso ang kanilang buhay. Ay bakit hindi kayo lubingon? Lalo na nga dito sa mga kababayan natin na nandito sa kabundukan. Sa mga katutubo nating kababayan. Na simula pagkabata, todo kayod na sila. 7 years old, kalimitan, makikita na natin, sumasama sa kanilang mga magulang sa pagtatanim sa kabundukan, sa pagkakaingin, sa pag-uuling. Kasama na yan ang kanilang mga magulang sa pagtatrabaho. Pero, sa kabila ng sipag nila, sa pinapakita nilang sipag, simula nang sila'y bata pa, tumatanda sila at minsan nga o kalimitan sa kanila ay pumapanaw ang kanilang buhay nang hindi man lang sila nakaranas ng kaginhawahan. Mula pagkabata, kahit sobrang sipag nila, kalimitan, namamatay silang mahirap. Bakit? Kasi hindi sila napapansin sa ating lipunan.
maging ang ating gobyerno, hindi sila napapagtuunan ng pansin. At walang nakakatulong sa kanila para umunlad o umangat man lang yung kanilang pamumuhay. Yun yung dahilan kung bakit sila'y nananatiling mahirap. Mula sa pagkabata nila hanggang sa kanilang pagpanaw, nananatili silang mahirap. At hindi dahil sa sila'y tamad. Dahil sabi ko nga, kung sa sipag at sipag din lang, ay sila na yung matatawag nating mukha ng kasipagan. Pero sa kabila nga ng kanilang kasipagang ipinapakita, ay nananatili silang mahirap. Kasi wala namang pondo sila natatanggap mula sa gobyerno. Napangunahin sana makakatulong sa kanila. Oo, kung susuriin natin yung programa ng gobyerno, kasama sila. Kasama sila sa nakaplano sa mga programa ng ating gobyerno. Pero, hanggang programa lang. Dahil yung pondo na dapat sana sa kanila napupunta, ay napupunta sa bulsa ng iilan. At ang masakit pa nun, pag nabati ko sila na bakit naghihirap yung mga kababayan natin ganito, ay sasabihin pa nila na tamad. Kaya naghihirap yung karamihang Pilipino. Alam niyo sa totoo lang mga kalingap, mga kabisnes, buti na nga lang buti na lang at nauso yung ganitong mga charity vlogger. Katulad nga halimbawa ng Team Kalingap at syempre Kabisnes Official, Papa Dins TV. Alam naman natin na talagang nakakatulong ang tulad nila. Lalo nga itong Kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang. Andyan si Kalingap Rab na napakarami at napakalawak na natutulungan. Nakalimitan ay hindi naaabot ng tulong ng ating gobyerno. Kalimitan nga hindi napapansin ng ating gobyerno. Buti na lang nandyan sila. At natutulungan yung mga kababayan nating katulad nito. Katulad halimbawa nito si Kalingap Tura, isang Kalingap partners, isang Kalingap scouter na nandyan nga ngayon sa Jensen. Sa pamamagitan ng programa ng Kalingap na lingap sa mga mahihirap at sa pamamagitan din ni Kalingap Turak na isang Kalingap partners nga ay nagkakaroon ng pagkakataon na matulungan yung mga ganito nating kababayan. 'Di ba, mga Kalingap, mga kabisnes? Kumbaga, kahit papaano, nakikita din na marami nating kababayan ang kalagayan ng mga kababayan nating katutubo dito sa kabundukan. At yung mga kababayan naman natin na ika nga ay mayroong may ibigay na kahit kaunting pang-ayuda katulad nitong si Ma'am Fleur na may mabuting puso na nag-i-sponsor dito kay Kalingap Tura ng kahit kaunting pang-ayuda man lang diyan sa mga kababayan nating katutubo na yan, ay kahit papaano ay nabibigyan sila ng tulong. At ang alam ko, may programa din itong si Kalingap Tura na pagbibigay ng binhi dito sa mga kababayan nating katutubo na ito. Para nang sa ganon ay matulungan sila na magkaroon ng kahit kaunting hanap buhay sa paraang alam nilang gawin. Kaya sana po mga Kalingap, mga kabisnes, suportahan natin itong katulad ni Kalingap Tura na nagtsatsaga, nagpapakahirap na umakyat baba dyan sa kabundukan para matulungan lang itong mga katutubo nating kababayan dyan. Sa gano'n naman nga ay maiangat ng kaunti ang kanilang pamumuhay. At yan nga po ay sa gabay at tulong din nila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, unang programa ng Kalingap na lingap sa mahihirap. At yung paano po mga Kalingap, mga kabisnes, hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video. At sana po nagustuhan nyo itong aking munting reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa patuloy nyo pong panonood sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po.
At yun, bago po tayo tuloy yung magtapos, syempre, ang lagi po natin paalala, lagi lang po natin patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rob at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon na rin po ang may bahay ni Kalingap Rob na walang iba nga po kundi si Ma'am Jack Tapia Matubang syempre. At ganon din po lahat ng Kalingap Reactors at lahat ng Kalingap Partners. Suportahan natin po yan mga Kalingap, mga ka-business. At syempre po mga Kalingap, mga ka-business, isama na po natin sa patuloy natin susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At ganon din po ang lahat ng kagwang ni Ka-Business at syempre ang lahat ng Ka-Business Reactor. Suportahan din po natin yan. At makisuportahan din po mga Kalingap, mga ka-business, sila Etsmi Bebang Official, Erlinda Official Vlog, Pretty Mind 143, Blessful Balance, LBOFW Abu Dhabi, Nana Channel TV, Jewel Channel, Ka-Edit Mix Vlog, Dindin Mix Vlog, Best Friend Italy, Nora Mix Vlog, Scarlett Arellano Mix Vlog, Kawaki TV Official, at Kuya Allen TV. Yan, support po natin yan. Kuya Allen TV po ay reactor po yan, official reactor ng Ka-Business community o ng Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yun, bago pong reactor yan. At yung paano po mga Kalingap, mga Ka-Business, muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.